Hinihikayat ko kayo mga kapatid. Wala nang maraming panahon. Yung mga nandyan, meron dyan eh, magtatanong sa television. Brother Eli, nakikinig po ako sa'yo. Sabi niya, gustong-gusto ko po sinasabi mo. 15 taon na po ako nakikinig. May tatanong ba kayo? Oo, meron pa akong tanong. Sabi ko, huwag nyo na itanong, ayoko lang sagutin. Biro mo, 15 taon ka na nakikinig. 15 taon na rin nagtatanong ang tao sa akin. Hanggang ngayon, wala ka pang natutunan. Ay, wala nang magagawa sa'yo. Kumbaga sa bumbilya, pundido ka. Kahit gaano kalaking kuryente, kahit gaano kalakas, di ka nasisindi. Yan ang ibig sabihin niyan. Biro mo, 15 taon ka nakikinig. Hanggang ngayon, di mo alam ang totoo. Sipin mo, mamamatay na lang ako, di mo pa natututunan yung sinasabi ko. Masama yun, kapatid. Magumpisa na kayo. Magbalikwas na kayo. Mga kababayang Pilipino, tandaan nyo, sabi ni Rizal. Ano sabi ni Rizal? Pupunta na ako. Sabi ni Rizal, nung papatay na siya. Alam nyo ba, nung papatayin sa luneta si Rizal, meron siya sinabi, may kasamang hinanakit ang sinabi ni Rizal eh. Alam niyo kung bakit sinabi niyang may kasamang hinanakit? Sabi ko, ang sabi ni Rizal noon, my idolized country, for whom I most gravely pine, dear Philippines, to my last goodbye, oh hearken, there I leave thee all, my parents' loves of mine. I'll go where there are no slaves, tyrants or hangmen, where fate does not kill and where God alone does reign. Magpapaalam na si Rizal, papunta na ako dun sa lugar na wala ng mga manggagarote. Papunta na ako sa lugar na wala ng mga mamamatay tao. Wala ng mga malulupit na tao. Pupunta na ako sa lugar na ang Diyos lang ang naghahari. Mi patria adorada, dolor de mis dolores. Querida Filipina, oye el postrer a Dios. Ahí te dejo todo, mis padres, mis amores. Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, donde el que reina es Dios. Adiós, padres y hermanos, trozos de mi alma mía. Amigos de la infancia en el perdido hogar, dad gracias que descanso, que fatigoso día. Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Adiós, queridos seres. Morir es descansar. Ayan ang sabi ni Rizal. May paghihinanakit si Rizal sa kanyang last farewell o sa kanyang mi ultimo adios. Pupunta na ako sa isang lugar na ang pananampalataya ay hindi pumapatay. Bakit? Nakakita si Rizal sa mundo ng pananampalatayang mamamatay tao. Pag ayaw mong maniwala, papatayin ka. Isa siya sa biktima ng pananampalatayang yan. Sino pa? Ang 3 paring Pilipino nang ayaw sumang-ayon sa kanilang kabuhungan. Pinatay si Gomez, si Burgos at si Zamora. Kung natatandaan nyo yung Gombursa. Pinatay ang mga ilustradong Pilipino ng pananampalatayang nakarating dito sa atin. Yan ang pinakakriminal na relihiyon sa lahat ng relihiyon dito sa mundo. Mga kapatid, bakit ako nagsasalita? Para gisingin kayo ang inyong damdamin. Bumalikwas tayo. Samahan nyo ako. Labanan natin ang mga mapanligaw na aral na ukol sa relihiyon para mailigtas natin ang lalong marami nating mga kababayan. Samahan nyo ako mga kapatid at makakasigurado kayo sa tulong ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan. Kailan pa man, haharapin natin ang lahat ng mga ngaral, patutunayan natin sa kanila na mayroon talagang totoo. May Diyos na totoo, may relihiyon totoo, may iglesyang totoo, at yan ang nakasulat sa Biblia, hindi daldal lang kahit na sinong pastor lang yung nakasulat sa Biblia. Yan ang ating pangako sa ating mga kababayan. Sana po, bago mawala ang panahon, bago matapos ang araw, mga kapatid, pag naggera, ay sige kayo, mahirap yan. Mahirap yan. Pag kaya na tumuloy-tuloy na dun sa malaking kapigatian, ay nako, alay. Sabi nga ng mga taga Batangas, ay,
ay patay kang bata ka. Ay, pagka yan ay hindi lumagpas ay nako. Sana kahit manawari, lumagpas pa yan. Panalangin ko rin yan. Kung magkagera man sana, wag pa sana yan ang wakas na talaga. Wag pa sana agad dumating yung malaking kapigatian. Pero, minsan nauudlot ako. Baka naman lumalabag ako sa kalooban ng Panginoon. Dahil sabi ni Kristo, kailangang iya'y mangyari. Kailangan. Kung nangyayari yan, nagpapatunay lang sa atin ng Diyos na hindi lahat ng araw ay para sa atin. We have to think, we have to prepare, and we have to study and assess ourselves. Are we worthy? Can we stand on the judgment seat of Christ? Can we face to face? Can we show our face to Christ when He comes? Because there are those people who will not be able to show their faces to Christ when He comes. They will ask the mountains to bury them because of shame, because of their sins. Are we ready?